Marcela de la Cruz. Si? ¿Por qué se maglayas? ¿Por qué? Nagtanong ka pa kung bakit? Eh ako nga, matagal ko nang gusto maglayas. Makukulo kita, no? Halika! Kumukulit ka na lang. Mahilig ka palang magligtas ng mga babaeng nangangailangan ng tulong. Kinakaya ka na pagligtas. Ayun ka! Tawag na lang ako! Hoy! Prinsesa! Hindi mo! Hamon, nalusa. Nandiyan si Rita. Catalina, dumating na anak mo. Senyorita, mabuti naman po at natin kayo. Masaya ka ba sa ginawa mo? ¿Quién es usted? Yo soy Diego de la Vega. Vine desde California, solo para encontrarle. No sé qué quiere usted. Le he estado buscando a Antonio. ¿Me conoce? ¿Le envía don Roberto? Estoy preparado para luchar. Napangako kita pa. Hindi mawawala ng isa-isa ng pagkamatay mo. Espada mo ang gagamitin ko laban sa mga Indio. Yo no soy su enemigo. No quiero luchar. ¿Quién es realmente usted? Pregúntele a su madre. Kamusta na kaya siya? Baka napapabayaan na ng sarili niya. Sino ba ang tinutukoy mo? Sino pa ho ba? Hindi na dapat ako bumalik na ng Zita. Mas masaya ako nang malayo ako dito. At mas masaya din sila nang wala ako. Senyorita, hindi totoo yan. Alalang-alala siya sa'yo nung nawala ka. Lalo na yung ina. Intindihin nila lang sila. Lalo na ngayon marami siyang problema pinagdadaanan. Sigurado ang pinaproblema nila kung saan sila makakahanap ng mayamang mapapangasawa ko. Hindi mo ito kaya ng pagkain niya?
Maghanda kayo ng pampaligo niya. Pinanghiligpit ba ng higaan niya? Juana, meron ka bang gusto kay Senyorito Antonio? Ano ba naman kasi ang ayaw mo sa pag-aasawa? Nasa husong gulang ka na. Siguradong ang papapangasawa mo sa lalaking magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo. Ayoko mag-asawa para sa yaman o sa kahit anong material na bagay na nasita. Gusto ko, mag-asawa ako para sa pag-ibig. Si Senyorito Antonio, may gusto ko sa kanya. Eh, nagpapatawa naman ho ata kayo, ina. Anak, sa akin ka nang galing. Kaya kabisado ko kung anong iniisip mo, pati na nararamdaman mo. Gusto ko ng lalaki na magpapangiti at magpapasaya ako. Yung lalaking handa akong iligtas kahit ano pa ang panganib. Lalaking sasamahan ako kahit saan pa kami makarating at laging uunahin ang kapakanan ko bago sa kanya. Saan ka naman makahanap ng lalaking ganyan? Baka nakakalimutan mo ang kalagayan natin sa buhay. Natagpuan ko na siya. Kailangan mo. Hindi siya ang tipong lalaki na gusto para sa akin ng mga magulang ko. Ito na yung maganda yung mga estado namin sa buhay. Kailangan siya. Nay! Antonio? Nay! Ito na po yung mga gamit niya. Nakita na pala kayo. Totoo ang sinasabi niya. Magkakilala nga kayo. Nay, sino ba siya? Ano bang kaugnayan niya sa ating dalawa? Siya bang aking ama? Ano hindi? Pero siya ang kapatid ng iyong ama. Ustedes mi tío. Sí. Guardia Civil. Señor, cálmese. No busquemos problemas aquí. ¿Dónde está mi padre? Lamento comunicarle que su padre está muerto. Patay na raw ang aking ama. Namatay siya. Wala pang isang taon na bumalik siya sa Amerika. Nakita lamang ni Diego ang mga luma kong ulam sa mga damit niya. Walang nagdaang taon na hindi ko pinangarap na makikita ko ulit siya. Magsasama-sama tayo bilang isang pamilya. Pero ngayon wala na yun, anak. Hindi na yun mangyayari. Wala nang yung ama. Wala na siya. Pasensya na po, Don Carlos. Magkahanap na lang po kami ng ibang mapapasukan. Gusto nga po namin manatili rito, pero yung pamilya po kami umaasa rin sa amin. Naintindihan ko. Pasensya na rin kayo. Hindi ko gustong humantong sa ganito. Sige, kunin na yung mga gamit niyo. Opo. Papaalam na po. Hindi ko kayang ibigay ang kapiraso ng buhay na naranasan mo, anak. Ang kaya ko lang ibigay ay pagmamahal at pag-aaruga sa'yo. Yun lang ang kailangan ko.
Por favor, siéntense. Gracias por darnos la noticia acerca de mi padre. Vine a buscarle para llevarle conmigo a California. Papa, ano nangyayari? Bakit nagsisialisan ang mga katulong natin? Hindi ko na kayang bayaran ang mga sahod nila. Kaya siguro, mas mabuti ring magbawas na tayo ng mga taga-silbi. Tama ba yung narinig ko? Pumunta ko siya dito para sunduin tayo. Papalindali tayo sa California. Le dije a mi madre que nos llevaría con usted a California. Lo siento. No puedo llevar a su madre. Ya no es un ciudadano de mi país. Solo puedo llevarle a usted porque es el hijo de mi hermano. Hindi kami kasal ng iyong ama. Kaya ikaw lang ang pwede niyang isama. Lalong tumitindi ang pagigipit ng gobyerno sa atin. Kaya hirap na kami ng papa mo. Lalo na ako. Magpapahalan ko sa terasa. Hindi sa amin pag-inakaya. Nabuhay con usted. Puedo darle un futuro mejor en California. Piénselo. Tama siya. Mas maganda ang kinabukasan mo sa poder ng pamilya ng iyong ama. Noon pa man, batid ko na hindi ikaw para dito. Ayoko na magkahiwalay pa tayo. Nay. Disculpe-me. Anak? Anak, huwag mo sanang isipin gusto ko pang ipamigay. Ang sa akin lang gusto ko makapag-desisyon ka. Na sarili mo lang ang iniisip mo at hindi ka pakana ng ibang tao. Wala nang maliit ka pa. Kinabukasan mo na ang iniisip ko. Nay. Lagi na lang po kayo nag-aalala sa akin. Ngayon po, ako naman ang nag-aalala sa inyo. Responsibilidad ng magulang ang kanyang anak. Hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang. Bihira ang nabibigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. Sana pag-isipan mo mabuti. Puso, ang gobernador Aragon na yan, Roberto. Ginagamit niya ang kanyang posisyon para gipitin ang mga asenderong hindi niya kaalyado. Ang totoo, gusto niyang kangkami ng nalupain natin. Hindi niya magagalaw mga pag-aari. Huwag kang pagkasisiguro. Ngayon, ako. Bukas, baka ikaw. Kailangan na natin kumilos habang maaga. Buenos días, señoritas. Buenos días. Un momento. Vamos a... Busog. Sarap. Buenos días, señora. Buenos días, señor Diego. ¿Ha hablado con Antonio? Sí. Le he pedido que vaya con usted. Pero es su decisión. Naniniwala akong lahat ng bagay ay natadaan sa diplomasya.
Susubukan ko siyang kausapin. Baka sakaling mapagbago ko kanyang isip tungkol sa sitwasyon mo. Duda ko. Pero maraming salamat, amigo. Anak ko lang. Kumusta na yung paghahanap mo sa anak mo si Antonio? Hindi pa siya natatagpuan. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Nariyan lang siya sa tabi-tabi. Wala naman siyang ibang pupuntahan. Anton, ¿ha decidido? Sí. He decidido. Gracias, amigo. Narito na pala si Ramon ang aking pamangkin. Amigo, si Ramon ang papalit sa nasira kong kapatid na si Horacio bilang komandante ng presidio. Kumusta ang pagsasana, Ramon? Mabuti naman, Tio Roberto. Ako nga ang nakatanggap ng pinakamataas na marka. Magaling. Mana kasama mo. Lumaki na ako sa karangyaan. At malalaman ko na walang halaga ang lahat ng yun. Kung di mo naman kasama ang taong mahal mo. Mang Carlos, kumusta na si Lolita? Ayun. Kinukulong sa bahay ng kanyang mama. Kaya, malukotin. Ganun ba? Kaya niyo't dadalawin ko siya isa sa mga araw na ito para mapawi ang kanyang kalungkutan. Lo siento. No puedo ir con usted. Entiende. Si usted cambia de opinión, búsqueme en Casa Rosario. No voy a cambiar de opinión. Hasta luego, Marcelo. Adiós, Antonio. Formar! Apunten! Fuego! Anong kasalanan ng mga Indio na yun? Mga nahuling nagnakaw. Ng ano? Ng baka, napay, hindi na mahalaga. Kahit ano pa ninakaw nila, magnanakaw pa rin sila. Ang kapalit ay buhay nila? Dapat itong magsilbing babala sa mga kapwa nila Indio. Hihintayin ko pa ba? Ang kabahan ng bayan ng pagnakawan nila? Bago ko tumilos? Nay? Bakit parang ang dami niyo pong hinanda? At puro masasarap pa. Anak, maligayang kaarawan. Oo. Tapos na po ang karamang ko. Ano bang sadya mo dito? Tungkol ba sa anak mo? Huwag kang mag-alala. Ginagawa na ang lahat para matagpuan siya. Gracias, Gobernador Aragon. Binago ni Doña Chiquita ang kaarawan mo nung inampun ka nila. Ito ang tunay na araw ng iyong kapanganakan. May isang bagay pa akong ipinunta rito. Tungkol kay Don Carlos. Ano ang tungkol sa sinvergüenza mo? Huwag mo sabihin sa akin na
Tingnan mo siya. Gobernador, kaaway ng gobyerno ang mga katulad ng subversibo. At ang sino mang kumakampi sa kaaway, ay kaaway ko na rin. Anak, tanggapin mo ito. Bigay ito sa akin ng iyong ama. Tanging alaala mo sa akin. Lagi ko kong maalala. Don Roberto, maniwala ka sa akin. Mas makakabuti para sa iyo na magkaibigan tayo. ¿Entiendes? Sí, Gobernador. Muy bien. Alam mo, para kilala ko to tao na to eh. Para ito yung nakaw na tinapay ko. Di ba si Antonio yan? Yung anak ni Ate Marcela? Naghahanap pala siya ng mga Guardia Civil. Oo, baka may kasalanan siya sa gobyerno. Alam mo, baka mapahamak pa tayo ng dahil dyan. Kumahinig ka kayo. Ay, makinig pa sa inyo eh. Ikaw, turo mo sa akin kung nasan si Antonio. Nasaan si Antonio? Wala ko lang gusto. Punta! Hinahanap ko si Antonio Pilaes. Ano ba nangyari? Hindi ko mapahamak namin ng ina. Wala. Wala si Antonio. Wala Antonio. Sinungaling! Tuloy. Sige ko. Pinakiusap kita sa kanya, amigo. Nagpaliwanag ako pero hindi niya pinakinggan ang sinabi ko. Ang tao ka nga, walang pinakikinggang rason. Pero salamat sa pag-aaksaya mo ng panahon. Sino nagbigay ng pahintulot sa inyo pumasok? Labas mo si Antonio Pilaes. Hanapin niyo siya! Kung kakayanin ang kasangsaan ng lugar na ito. Kung may maitutulog ako, maaari ko kayong pahiramin ang kailangan niyong halaga. Ang pagiging kaibigan mo ay sapat na. Bueno, hindi na ako magtatagal. Susunduin ko ba ang aking mag-ina sa plaza? Adios, amigo. Ano ginagawa niyo? Sino ni mahalap niyo? Ate mo sino ni mahalap niyo? Lena! Ikaw ba ang ina ni Antonio Pilaes? Wala dito ang anak ko. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin, Antonio Pilaes. Hindi ka mayanay. Pakawalan niyo siya! Tumakas ka na! Natagpuan na namin si Antonio. Pero mukhang dinukot siya ng isang babaeng kung tawagin niya ay inay. Hindi dapat sila na nakalibing dito ngayon. Magbabayad sa akin ng mga hayop niya. Mga gayos, no va a haber muerte. Voy a morir por mi madre. Voy a vengar su muerte con su ayuda o si ella.
Está bien, te ayudaré. Magiging saksi, hawak mo ang kalayaan sa iyong kamay. Iukit ang iyong pangalan, simbolo ng tagumpay. Zorro, 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 sa ngalan ng aking mayroong babangon maghihiganti. Siya ay magkukulit, tanging dilim ang magiging saksi, at sa ngalan